Ang title po ng ating aralin ngayong gabi ay Salvation is not a process. So, ang kaligtasan po o ang pagliligtas ng Diyos ay hindi proseso. Ibig sabihin ng proseso ay gawin mo to, tapos gawin mo yon, tapos medyo malapit ka na, pero gawin mo po muna to, o malapit ka na maligtas. So, mayroon pang apat na requirement para maligtas ka, kaya gawin mo muna yan. O malapit na, gawin mo pa to. Yun ang process. No? So, at ang kaligtasan po ay hindi po proseso. No? Whenever people are saved in the Bible, so lahat ng mga naligtas sa Bible, it is always depicted as instantaneous. Ibig sabihin, hindi proseso, kundi sa oras na yon, naligtas siya. Okay? Sa oras na ipinasya ng Diyos na iligtas siya, ligtas kagad siya. Ganon. No process. Okay? At that's what makes true Christianity unique. Yung totoong Christianity, unique talaga from the rest of the religions unique from the rest of the religions out there. Kasi ang daming relihiyon eh. At dito po natin matutukoy o madidistinguish ang totoong pananampalataya, totoong Kristiyano, sa mga peking Kristiyano. Ibig sabihin, naniniwala lang siyang Kristiyano, pero mali ang kanilang paniniwala at mali ang kanilang mga tinuro sa kanila. Yan po yan. No? Kasi every false religion teaches some type of salvation through works. Ngayon, dalawang klase lang ang relihiyon sa daigdig. Relihiyon o relihiyon na ang kaligtasan ay pananampalataya. Let me call it religion if you allow it. At religion na sa pamamagitan ng mga gawa. Paano yung pananampalataya at gawa pinagsama? Gawa pa rin po yun, mga kapatid. No? There's no difference. Kaya lahat ng dalawang klase lang yan. Either ang kaligtasan nila ay pananampalataya o sa biyaya lang, katulad natin, o sa pamamagitan ng gawa. Either sa pagpapabautismo, pagsunod sa Ten Commandments, o pag-anib sa iglesia, mga ganon, pagpapakabait, lahat po yan ay sa classification ng salvation through works. At yan po ay hindi itinuturo ng Biblia. May nagsabi naman, ba't ang dami naniniwala? Sapagkat ang tagapagturo po ng salvation through works ay magagaling, bumaluktot ng katotohanan. No? Binabaluktot niya ng katotohanan ng banal na kasulatan. At dahil nga wala namang alam yung mga nakikinig, ay naniniwala po sila. Pero kapag alam mo ang Bible, hindi ka mapapaniwala ng mga yan. Yan, ano? So, yan po, every false religion, lahat ng maling reliyon o maling pananampalataya ay nagtuturo ng kaligtasan sa pamamagitan ng gawa, which is also known as a process of salvation. Yan. Ang salvation through works is another term for a process of salvation. But tayo pong mga mananampalataya ay kilala sa ating kaligtasan. At ang ating kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng proseso, but instantaneous. Now, the reason this matters, kung bakit po ito ay mahalaga, ay dahil ang kaligtasan po is that if salvation were a process, kung ang kaligtasan ay process, then the ongoing or the one going through the process is involved in his salvation. Ngayon, ang tanong pwede bang ang isang tao ay maging involved sa kanyang kaligtasan? Ang sagot po ay hindi. Hindi po. Kasi our actions and works contribute to it. And in Paul's words in Ephesians chapter 2, verse
Ulitin ko po kasi kapag ka-involved tayo sa ating kaligtasan, ibig sabihin ang ating action, no, at ang ating gawa ay nagko-contribute. Merong contribution sa ating kaligtasan. Ngunit sa mga salita ni Pablo sa Ephesians chapter 2, verse 9, no, would give us the ability to boast according to the Bible, no? Kapag tayo ay naniniwala na ang ating kaligtasan ay proseso, ibig sabihin niyan ay yung ating action, ang ating gawa ay may contribution sa ating kaligtasan, ay sinasabi po ni Pablo na pagka ganon, ay magkakaroon tayo ng dahilan para magyabang. At alam niyo po na sa Diyos ay ang pagyayabang sa kanyang presensya ay isa sa pinakaayaw na ayaw ng ating Panginoon. No? Kaya po sa Ephesians chapter 2, verse 9, sa wikang Tagalog, babasahin ko sa inyo, hindi ito bunga ng inyong mga gawa. Hindi ito. Anong tinutukoy diyan sa hindi ito? Yung kaligtasan natin, no? Hindi ang ating kaligtasan ay hindi bunga ng inyong mga gawa. Kaya't walang maipagmamalaki ang sino man. Yan. Kaya kapag yung ating action, ang ating gawa ay may kontribusyon, no, o may kinalaman sa ating kaligtasan, magkakaroon tayo ng dahilan para makapagmalaki. Kasi nga, may gawa tayo at meron tayong kontribusyon sa ating kaligtasan. Yan po. Pero sabi ni Apostol Pablo, hindi ito bunga yung ating kaligtasan. Hindi bunga ang kaligtasan natin ng ating magawa. So, bakit? Para walang makapagmalaki. Ayaw ng Diyos na tayo ay magmamalaki sa Kanya. Okay? Now, the Bible tells us that man's salvation, o sinasabi po sa atin ng banal na kasulatan na ang kaligtasan ng tao is a work of God. Ang kaligtasan po natin ay talagang solely, trabaho po ito ng Diyos. Na kung saan, sa kanyang dakilang awa, binuhay niya ang mga taong patay. Yan po ay nasa Ephesians chapter 2, verses 4 and 5. No? Dahil sa dakilang awa ng Diyos, ang mga patay na mga tao, nang dahil sa kanilang kasalanan, ay binuhay niya. Kaya dito po sa Ephesians chapter 2, verses 4 and 5, wikang Tagalog ulit ang babasahin ko, subalit, napakasagana, tamo? Napakasagana raw ng habag ng Diyos. Kasi nga, kaya nga dakilang awa, di ba? Napakasagana ang habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway, dahil sa ating pagkasalanan, dahil sa ating rebellion, dahil sa ating pagsuway, tayo'y namatay. No. Pero binuhay tayo muli kasama ni Kristo, naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Tanyo So, napansin po ninyo na walang binanggit dyan na gagawa tayo o meron tayong pwedeng maging contribution, okay, sa ating kaligtasan. Wala. Solely, ang ating kaligtasan ay dahil sa masaganang habag ng Diyos, dahil sa napakadakilang pag-ibig niya sa atin, ano pa, dahil sa kanyang kagandahang loob. Ayan. Kaya tayong mga patay ay muli niyang binuhay. Tanyo napakaliwanag niya, di ba mga kapatid? Now, in the same way, that Lazarus, kilala niyo si Lazarus? Ito yung kaibigang matalik ni Jesus. Kapatid dito ni Maria at saka ni Marta. Kung naalala ninyo. No? So, si Lazarus, no, ay
namatay, no? Went from being dead to alive physically, no? O, 'di ba namatay physically si Lazarus dahil na-late si Jesus na makarating nung may sakit si Lazarus. Kaya namatay siya, nilibing na nga siya nung dumating si Jesus. O, pero itinuro sa kanya kung saan inilibing si Jesus at ayon sa Bible ay ilang araw na siyang nakalibing kaya may amoy na yon. Pero sabi ni Jesus, Lazarus, tayo. At tumayo si Lazarus. Binuhay siya ulit ni Jesus. Okay? Kaya ganun din ang mga mananampalataya na tayo yung mga patay, no? Mga patay, mga patay tayo spiritually, na nabuhay spiritually rin. Yan, okay? It is imperative that we as believers understand this truth, no? Talagang dapat napakahalaga na tayong mga mananampalataya, tayong mga nakakilala, ay nakakaintindi ng ganitong mga katotohanan. That we can talk, no? Kaya nating sabihin at kaya nating depensahan ang bagay na ito in the light of the scriptures or biblically. Dapat lang, kung tayo mga Kristiyano, dapat kaya nating depensahan na ang kaligtasan ay hindi proseso, kung hindi ito ay instantaneous. Okay? Ibig sabihin, sa oras na yan, kapag pinasya o pinagpasya ng Diyos na ligtas ka na. Hindi proseso na, gawin mo muna yan, okay, 4 na lang. Pwede ka nang maligtas. O gawin mo pa ito, okay, 3 na lang. Gawin mo pa yan. Okay, hindi po ganon ang kaligtasan because this is not a process. This is instantaneous. Okay? Kahit na maraming mga Kristiyano ang hindi kayang i-pinpoint exactly what time tayo naligtas, we know, no, alam natin na this is the only way the Bible describes salvation. Kahit hindi natin alam kung alas 4, alas 4:30, pero alam natin na ang pagliligtas ng Panginoon ay inilarawan niya o dinidescribe niya sa ganitong paraan, no? That we never let our experience dictate our theology, but the other way around. Let our theology dictate our experience. O, kita nyo? Okay? Ngayon ay let me give you biblical characters, no? Mga tao sa Bible. Bilang halimbawa na kung saan ang kaligtasan ay itinuturo ng Biblia na hindi process, but rather they were saved in an instant. Yan, yung mga taong isi-share ko sa inyo ngayon na lahat ay na-preach ko na in the past dito sa podcast natin, naituro ko na sa inyo, makikita natin at ipakikita ko po sa inyo na ang kanilang naranasang pagliligtas ng Diyos ay hindi po process o hindi proseso, kundi instant. Okay? Una ay si Zacchaeus. O, di ba? Si Zacchaeus ay itinuro ko na rito, di ba? So, sabi ni Jesus sa kanya sa Luke chapter 19 verse 9, at sinasabi sa kanya ni Jesus, at sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambayang ito, sapagkat anak din ni Abraham ang taong ito. Ayan, no? Dumating ngayon ang kaligtasan sa sambayang ito. Sino sabi nun? Si Jesus po. Kaya lahat po tayo ay familiar sa kasaysayan ni Zacchaeus. Maraming hindi lahat tayo, pero marami sa atin dito familiar kasi nga na-preach ko na ito at malamang kailan na-preach yan eh. No? Mahigit 5 linggo pa lang ang nakakaraan. Kaya sariwa pa sa ating alaala. No? 2 bagay ang unmistakably, ibig sabihin, hindi pwedeng magkamali. Kaya, dahil hindi pwedeng magkamali, klaradong-klarado, napakalinaw sa kasaysayang ito na
si Zacchaeus, no, was absolutely transformed. No, si Zacchaeus po is talagang absolutely nag-transform, nagbago. Okay? At si Jesus diniklara ang kanyang instantaneous na kaligtasan. Oh, tingnan natin ang kwento. Jesus is clear about what happened to Zacchaeus. Alam, talaga napakaliwanag po ng sinasabi ni Jesus. Napakaliwanag. Kung anong nangyari kay Jesus, no? He is also clear about the timing and when it happened. Yung timing, hindi yung exact na time, pero yung timing at anong nangyari. No? That he was saved and it happened that day. Kung ngayon yun, it happened today. No? He was saved on that very day. Okay? Zacchaeus had not yet returned the money. Naalala ninyo na sa kanyang transformation ay sinabi niya na kung meron man siyang naloko o nadayang mga tao, ay ibabalik niya ang kanilang mga pera ng 4 times, di ba? Times 4. Kung halimbawang 100 na naloko niya, nadaya niya, gagawin niyang 400. Kung 10,000, gagawin niyang 40,000. Ganun yun. 4 times no? So, tingnan po natin na he had simply made a promise. Di ba? Nangako pa lang siya Tama, di ba? Sabi ni Zacchaeus itinuro ko po tayo sa inyo ito sa inyo na ng ilang linggo pa lang nakakaraan. At sinabi ni Zacchaeus na kung sino man ang naloko ko o nadaya ko, ibabalik ko ang kanilang mga pera times 4. Okay? Pangako pa lang yan, di ba? Pangako pa lang. Wala pang ginagawa si Zacchaeus. Pangako pa lang. Yun po yung paglalarawan ng transformation ni Zacchaeus bilang isang maniningil ng buwis. No. But Jesus being able to see his heart, kita ni Jesus ang puso ni Zacchaeus, nag-declare siya sa buong mundo, kasama na tayo doon, na ang taong ito ay pupunta sa langit kapag siya ay namatay. O, di ba? Nangako pa lang siya na ibibigay niya o ibabalik niya ng 4 times ano man ang naloko niya o nadaya niya. Pangako pa lang yun. Wala pang ginagawa. But that is a sign of his transformation. And Jesus knows it and he recognizes it. O, nakilala ni Jesus yun. Kinikilala ni Jesus yung transformation na yun. O kaya, ang deklarasyon na ginawa ni Jesus ay, ang taong ito ay darating o kaya pupunta sa langit kapag namatay siya. O. Okay? So, yan. Number 1 yan. Napag-aralan na natin sa Zacchaeus, di ba? Pangalawa, yung Ethiopian eunuch. O, naituro ko na rin sa inyo yun. Dito sa Acts chapter 8, verse 37. Acts 8:37, sinabi sa kanya ni Felipe, sa wikang Tagalog na naman, maaari kung sumasampalataya ka ng buong puso. Sumagot ang pinuno, sumasampalataya ako na si Jesucristo ang anak ng Diyos. Ito lang ang binasa natin para hindi tayo tumagal, pero ito po'y sagot ni Felipe doon sa tanong ng Ethiopian eunuch. No? Meron bang pwedeng humadlang para hindi ako magpabautismo? Kaya sumagot si Felipe. Ang sabi ni Felipe, kung ikaw ay nananampalataya ng buong puso, pwede ka magpabautismo. Sinagot siya ng pinuno, yung Ethiopian eunuch, sumasampalataya ako na si Jesucristo ang tunay o ang anak ng Diyos. So, kita po natin ang kasaysayan na ang Panginoon po i-transport o dinala ng Panginoon si Philip kung nasaan ang Ethiopian eunuch. O, di ba? Ayon sa sovereignty ng ating Panginoon, ang Ethiopian eunuch ay nagbabasa sa Isaiah chapter 53.
At wala siyang idea kung sino ang tinutukoy doon sa binabasa niya. O, di ba, naalala niyo yan? Tinuro ko na to eh. He desperately wants to understand but has no idea. Desperado yung Ethiopian eunuch na gusto niyang makilala o gusto niyang malaman kung sino pinag-uusapan doon na sinabi ay hinampas, pinalo, binugbog. O, at si Felipe naman ay dinala at inilapit sa Ethiopian eunuch upang siya ay magpaliwanag sa Ethiopian eunuch kung paano maligtas. So, madaling salita, naligtas nga ang Ethiopian eunuch. The salvation is unmistakable. Hindi pwede tayo magkamali na naligtas ang taong ito, yung Ethiopian eunuch. Bakit? Because Philip is comfortable baptizing this man in a nearby river. Di ba? Binautismuhan niya. At alam naman natin na hindi pwedeng bautismuhan ang hindi mananampalataya. Because one of the requirements ng tamang pagbabautismo ay dapat ang taong magpapabautismo ay ligtas na. So unmistakable. Kasi si Philip, komportable siya na bautismuhan ang Ethiopian eunuch. Ibig sabihin, ang Ethiopian eunuch ay naligtas na. Kaya pwede nang bautismuhan. Dalawa na yan, di ba? Dalawa na. Isa pa, is the Philippian jailer. Naalala niyo, di ba? Pinag-usapan na natin yan. Sa Acts chapter 16, verse 31, yung Philippian jailer. Sumagot naman sila, sumampalataya. Sumampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Ito ay isang verse na binasa ko pero papasadahan ko yung kwento nito. Ang Philippian jailer ay naririnig niya si Pablo at saka si Silas ay parehong kumakanta o maawit ng papuri sa Panginoon. Sa isang gabi niyan. Sa isang gabi habang sila ay nasa kulungan. Despite na sa kabila na sugatan dahil sa palo at bugbog na inabot ni Pablo at Silas at ikinulong pa sila, umawit sila ng praise sa Panginoon. Yan. Ngunit ang Philippian jailer ay alam niya na something was different about them. Alam niya na merong iba sa dalawang taong ito. Tinutukoy na ito ay si Pablo at saka si Silas. So instead of escaping after the earthquake, kasi sa kanilang pag-awit, di ba? Kumalug ang kulungan di ba? Imbis na tumakas yung mga nakakulong, kasama diyan si Pablo at saka si Silas, they were concerned for his soul. Concerned sila doon sa kaluluwa nung Philippian jailer. Dapat tayo po mga Kristiyano, masabi ko lang o mabanggit ko lang, dapat concerned tayo sa kaligtasan ng ating kapwa. At yan ang dahilan kung bakit lahat ng pwedeng gawin natin sa simbahan natin, sa gateway, ay gagawin natin. Pero bibili tayo ng sasakyan. That is because we are concerned for the soul of men. Yan po, ganyan sila, Paul at saka si Silas. Na alam nila na kapag nakatakas sila, ay papatayin yung Philippian jailer na yun, kaya hindi sila tumakas. Nandun lang sila. Actually, nung magpapakamatay na nga yung Philippian jailer, di ba? Ang sabi nila, wag mong patayin o wag mong saktan ng sarili mo, nandito kami. Di ba? They stopped the man from committing suicide. Di ba? Desperate, he asked them what he needed to do to be saved. Yung Philippian jailer ay nagtanong kay Pablo at kay Silas kung anong dapat niyang gawin para maligtas. At si Pablo ay sumagot. Ang kailangan mo lang gawin ay manampalataya sa Panginoong Jesus. At alam mo, sa madaling salita, nanampalataya ang Philippian jailer, naligtas siya, kaya isinama siya sa bahay kung saan nakatira ang Philippian jailer. At doon ipinangaral ni Pablo ang ebanghelyo sa buong pamilya. And they all believed
and Jesus, no? No? They all believed in Jesus and were baptized. To. Binautismo na naman sila lahat. Ibig sabihin, no? Ibig sabihin, naligtas ang lahat ng kapamilya ng Philippine jailer kasama ang Philippine jailer. Oh. Oh. Instant, di ba? Hindi po process. Sa oras na yun, naligtas na kagad sila kaya binautismuhan sila. Oh, di ba? Oh. Isa pa, Apostle Paul. Kaya sa Acts chapter 9 verse 20 itong sabi. Tinuro ko na rin po ito. Dito sa Acts 9:20 sabi, at agad siyang pinangaral sa mga sinagoga na si Jesus ang anak ng Diyos. Yan. No? Oh, at agad siyang nangaral sa mga sinagoga. The moment na maligtas si Pablo, nangaral kagad siya sa sinagoga. At ang ipinapangaral niya ay si Kristo ay anak ng Diyos. Wow, di ba? So Paul was instantly transformed. O remember, re-reviewin ko lang kayo ng konti. Naalala ninyo, bago maligtas si Pablo, he was on his way to Damascus. No? Why is he going to Damascus? To kill. No, to kill the Christians in Damascus. But he was knocked off his horse, blinded, and met Jesus himself on his way to Damascus. Na-meet niya ang Panginoon. Nasa lubong niya ang Panginoon. Kaya nga, sa sobrang liwanag ng appearance ng Panginoon, nabulag siya eh. Oh. At ang Panginoon naman ay intusan si Ananias. Puntahan si Pablo, i-encourage siya, at gamutin ang kanyang pagkabulag. And the Bible tells us that Paul became a Christian and immediately began preaching. Kita mo yan? Instantaneous, mga kapatid, ang kaligtasan. So, kanina lang si Pablo papunta sa Damascus para patayin ang mga Kristiyano ron, para bugbugin at talad ka rin sila. Oh, pero namit at nagpakita sa kanya ang Panginoon, naligtas siya. Okay? Kita nyo. At numaligtas siya kaagad eh. Hindi na sila nag-antay ng proseso para siya ay gumawa ng karapat-dapat. No? Right there and then, he preached the word. At yun po, mga kapatid, ay indikasyon na siya naligtas na. So, di ba? Hindi nga siya naniniwala na si Kristo ay Diyos eh. Pero nung naligtas siya, ang pinapangaral niya ay si Jesus. At si Jesus ay anak ng Diyos. So, di ba? There is no time between his receiving sight and his preaching. Wala. Wala pong indikasyon. The transformation is instant and complete. Ano? Kaya kita nyo, ang kaligtasan po, hindi yan, hindi yan proseso. Instantaneous yan. Pagka nananampalataya ang tao, doon kagad, ligtas kagad siya. Okay? O, ito pa. Ang panghuli, yung thief on the cross. Di ba nung ipinako si Cruz, sa krus si Jesus, meron dalawang magnanakaw na ipinako sa kanyang dalawang sides. So, kaya dito sa Lucas chapter 23 verse 43, basahin po natin. Luke chapter 23 verse 43, sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon. O, tama ha. Sinasabi ko sa iyo, si Jesus ang nagsasalita dyan. Okay? At ang kausap niya ay yung nakapako sa kabilang gilid niya. Kasi dalawang magnanakaw yan eh. Yung sa kabila, sinabihan niya Jesus, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Yan. At alam niyo po, this is one of my favorite. Paborito ko talaga to eh. Okay? At dalawang magnanakaw ay iniinsulto si Jesus. But something happens suddenly to one of them. So, dalawang magnanakaw yan. Parehong ipinako sa magkabilaang gilid ni Jesus. Pareho itong iniinsulto si Jesus. Pero suddenly, bigla na lang,
Ang isa ay nagbago ng tono. It's as if he had, no, as if he had a change of heart, no? Parang nagkaroon ng pagbabago ang kanyang puso. He instantly goes from mocking Jesus to believing in him, di ba? He goes from excusing his behavior to repenting of it. He goes from hopeless to hopeful in a split, no, in a split second. And again, Jesus being able to see his genuine faith tells us, no, without any doubt, walang kalian-linlangan that he would be with him in paradise that very day. Tandaan natin mga kapatid, hindi na nakababa yung ipinako sa tabi ni Jesus. Hindi na yun nakababa. Ilang sandali lang mamamatay na yon. Actually, nauna pa yung mamatay bago si Jesus eh. So, pero kaya sabi sa kanya ni Jesus, palataya sa Panginoon eh. So, di ba? Ang indikasyon nun ay nung sinabi ng magnanakaw kay Jesus, no, Lord. So, ibig sabihin, kinakilala na niya si Jesus na Lord. Remember me. Alalahanin mo ko pagdating mo sa paraiso. At sabi ni Jesus sa kanya, today, thou shalt be with me in paradise. Wow, napakagaling. Napakaganda mga salita. Kaya paborito ko yan eh. No? There was no baptism. Itong taong ito, mga kapatid, walang bautismo to. No opportunity to show a transformed life. Wala na. Doon na mamamatay na siya. Hindi na niya pwedeng patunayan na siya totoong mananampalataya. Wala. Hindi na siya nakapagbautismo. No? Simply a confession of repentance, di ba? And belief. Nag-confess lang siya ng kanyang pagsisisi at pananampalataya. And Jesus sees his instantaneous salvation and welcome him to the kingdom. So, di ba mga kapatid? These characters clearly show us that salvation is not a process. Salvation is an instantaneous act of God that he does on the heart of man, where he takes out the heart of stone, no, and gives him a heart of flesh. Ano sa Ezekiel chapter 36 verse 26. So, pakibasa natin ha. Ezekiel chapter 36 verse 26. Sa wikang Tagalog ko na naman ito babasahin ha mga kapatid. Kinig kayo, sabi dito, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Yan, no? Katulad nung magnakaw na yun, wala nang pagkakataon pa para magpabautismo siya. Wala nang opportunity para magpakita siya na totoo siyang mananampalataya. He simply confessed. It was a simple confession of repentance and belief. And Jesus sees his instantaneous salvation and welcome him into the kingdom. Kaya sabi sa Ezekiel chapter 36, di ba? Sabi, bibigyan ko kayo ng bagong puso. Ganun ang ginawa doon sa magnanakaw na ipinako sa gilid ni Jesus. No? Binigyan siya ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Grabe, no? Yan. Instantaneous. And this belief is an essential belief of the gospel. Yan po mga kapatid ay pananampalataya ng gospel. Ano ang gospel? No, ang gospel po ay si Kristo ay nabuhay, namatay, nilibing at nabuhay na maguli. Yun po ang gospel. Nasabi ni Pablo, hindi niya ikinahiya. Bakit? Sapagkat ang gospel po ay kapangyarihan ng Diyos sa pagliligtas. Kapag narinig ng tao sa bibig natin na si Kristo ang namatay, nilibing at nabuhay na maguli, nandun ang power ng Diyos sa pagliligtas. Kaya ito sinasabi ko, na si Kristo ay namatay, nilibing siya, at muli siyang nabuhay. Ngayon, may kapangyarihan ng Diyos para magligtas ng kaluluwa.
instantaneously. No? And it is what distinguishes Christianity from every other false system. Yan. Kaya iba tayong mga mananampalataya. Iba tayo sa false system, mga kapatid. The Bible says that today is the day of salvation. 2 Corinthians chapter 6 verse 2. Pakinggan ninyo. Maraming salamat sa mga sa mga pinopost yung mga verses na binabasa ko rito. At kasama dyan ang 2 Corinthians chapter 6 verse 2 na kung saan sinasabi ng Diyos na itong araw na to, ang araw ng pagliligtas. Basahin po natin. Sabi dito, sapagkat sinasabi niya sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinakluluhan kita. Ngayon na ang kaukulang panahon. Ito na ang araw ng pagliligtas. Tamo. Yan, Instantaneous yan, mga kapatid. Sa araw na to, pwede ka maligtas. At kung nandito ka, si Kristo namatay, nilibing at nabuhay na maguli para magligtas. At yan ay kapangyarihan ng Diyos sa pagliligtas. Kaya kapag nandito ka, narinig mo na si Kristo pala'y namatay, nilibing at nabuhay na maguli, nandaya sa iyong kasalanan, pagtananampalataya ka sa Kanya. Sabi ng Bible, ikaw ay maliligtas. No? It takes man completely out of it, eliminates any opportunity for man to be able to steal any glory from God, and frees us from any responsibility in the salvation of those around us. Ang turo po na ito, mga kapatid, ang nagtatanggal sa atin at nag-i-eliminate sa atin para magkaroon tayo ng opportunity na nakawin ang glory mula sa Diyos. Baka kasi nakawin natin ang glory mula sa Diyos kapag nagkaroon tayo ng partisipasyon sa ating kaligtasan. At ayaw po ng Diyos yan. At dito po sa turo na ito, tayo ay pinalalaya ng Diyos sa anumang responsibility, para sa kaligtasan ng kapwa-tao natin. Ang iniutos lang sa atin, mga kapatid, ay ipangaral natin ang Ebanghelyo. Go to the mountains, go to the forest, compel them to come. Yun po. Kaya tayo bibili ng sasakyan sa church. Hopefully, sometime this week ay mailabas na natin yan. I hope, because we are in the business of pursuing souls of men for the souls to get saved. Lahat ng kaya nating gagastusin natin para maligtas ang kaluluwa ng tao. Pero hindi natin sila kayang iligtas. Kinakailangan lang natin silang madala sa ating preaching time, sa simbahan, o kaya mapuntahan natin sila, marinig nila ang Ebanghelyo. And we are even using this podcast tonight to reach to these souls wherever they are. And maybe someone is here listening, and this someone have heard that Jesus was crucified, and He died, and was buried, and rose again. Para maligtas ang kaluluwa. Kaya kung nandito ka, at narinig mo, ang Diyos ay nasa business ng pagliligtas. Pwede ka maligtas ngayong gabi, kaibigan. Kung hindi ka paligtas, manampalataya ka lang sa Panginoong Hesus bilang siyang tagapagligtas at anak ng Diyos na namatay, nilibing, at nabuhay na maguli para sa iyo. Yan. At ikaw ngayon ay aking inimbitahan. Kung ikaw ay gustong manampalataya ngayon, pwede mong isulat dyan, mga kapatid. Pwede mong isulat dyan. Ngayong gabi, nananampalataya na ako sa Panginoon. Ngayong gabi, taos-puso akong nananampalataya kay Jesus. Pwede mo isulat yan. Kapag sinabi mo na si Jesus,
ay tagapagligtas mo. Ligtas ka kaagad nun. Hindi proseso yan. Ligtas ka kaagad. Pagka sinabi mong, ako'y nananampalataya kay Jesus, ligtas ka kaagad nun. No, you don't need a process.